Pero pag-usapan po natin ang kawalang-hiyan ng Marcos Jr. na 4.5 billion ang kanyang confidential funds at intelligence funds sa proposed 2026 budget. Samantalang, in-impeach nila si Inday Sara Duterte para sa 125 million confidential funds. Again, bakit ba ho ito dapat maging dahilan para lahat tayo maalarma? Dahil ang confidential at intelligence funds, hindi po yan nadadawit o hindi napapasa ilalim sa thorough audit. Hindi po kinakailangan i-liquidate yan. Merong certification lamang na susulat yan na yan ay ginamit para sa public purpose. No? So matindi po yan. Yan ay kumbaga bank account with no responsibility and accountability. Ang tanong, ang rule po, ang mga intelligence funds at confidential funds ay para sa mga ahensya gobyerno na kumakalap ng impormasyon para sa national security. Ang tanong, bakit mayroong 4.5 billion ng presidente samantalang may hiwalay naman na confidential at intelligence funds ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, ang NICA. Lahat po ng ating intelligence gathering agencies ay meron silang confidential at intelligence funds. Bakit kinakailangan pa ng presidente ng piggyback na 4.5 billion? And yet, pinagdiskitahan si yung 125 million ni Inday Sara. Well, ang sagot po dyan, dahil kinakailangan ni Marcos Jr. na bilhin ang katapatan ng mga tao na susuporta para siya'y manatili sa pwesto. Sino yan? Well, nandyan na rin ang kasundaluhan, kaya magbibigay yan ng kung ano mga benepisyo dun sa mga commanders para wag sila mag-coup. Pangalawa, binibigay din niya sa mga politiko. Dahil alam naman natin na mga politiko ay talagang dugong buhaya at lalamon ng puwerta ng pondo galing sa taong bayan kapalit ang kanilang katapatan. Pero ito po ay katapatan for sale at hindi tatagal. Pangatlo, dahil sa kanilang pagnanais na yumaman courtesy of public funds. At alam niyo naman, ang dugong Marcos, sinanamos na po yan with corruption and plunder. Dahil nga po sa Guinness Book of World Records, nasa top 5 po ang mga Marcoses bilang pinakakorap na mga leader sa buong daigdig. Kaya asahan nyo na po, yung 4.5 billion na yan, pamimigay para bilhin ang loyalty at para lamunin ng mga magnanakaw na dugong Marcos. Yan po ay pawang katotohanan lamang. Bukod pa po yan, doon sa kikitain nila sa mga infrastructure project na mga mega billion projects. Hindi lang naman po mga senatong at congressman ang nakikinabang dyan. Siyempre, ang nagpapabid ng mga pinakamalalaking budget ay DPWH mismo. Asahan niyo po na pati yung mga proyekto na talagang mega billion projects na nagpapabid ay national office, meron din pong kubra dyan ang presidente. Bakit? Akala niyo ba walang kubra ang presidente? Ganito po yan. Ang congressman, dahil siya ay nai-influensyahan niya yung district engineer, nauutusan niya yung district engineer kung kanino ibibigay ang proyekto na kontraktor. At yung kontraktor ang magbibigay ng 40 to 45 congressman. Pero yan ay para sa mga proyekto na nasa kanyang distrito. Paminsan-minsan, nakakakubra rin sila doon sa regional. Bagamat nagtataka nga ang marami, bakit pati regional pinaghihimasukan ni congressman? Dahil ang region naman kasi, maraming congressman involved. Pero depende kung gaano kakapal ang mukha ng congressman o ng senatong at gaano yung kalapit siya sa regional, nakakakuha rin sila ng tongpat sa regional projects. Pero sa national projects, ang balita ko, pati yan, binibigyan ng kaunti ang mga congressman. Pero ang bulto niyan, napupunta na sa mga national officers. Sino? Aba, kasama na po dyan ang pinakamataas na opisyalis ng gobyerno na nagre-report sa kanila ang mga opisyalis ng DPWH, kasama na siguro yung mga pinakamatataas na mga opisyalis ng DPWH. Yan po ang pawang katotohanan lamang. So bukod pa po doon sa kinakana na confidential funds, dahil ito nga po ay not subject to regular accounting at nagpapataba ang mga national leaders, meron din silang kubra sa infrastructure. Kaya nga po, kung haabot na ng 1 trilyon ang budget ng DPWH, na nung isang taon nga dapat naging mas malaki pa kaysa sa DepEd. Totoo po yan. Kasi ang ginawa nila, pinagsama-sama lang nila yung mga budget ng iba't ibang mga may kinalaman sa edukasyon para sabihin na number 1 pa rin ang budget ng DepEd. Pero hindi na po totoo yun dahil sinama na pati yung mga parang budget at ang PMA sinama doon, no? Para lang patunayan na mas mataas pa rin ang budget ng education. Ang totoo po, mataas na ngayon ang budget ng DPWH dahil lahat po sila nagkakaroon ng bonanza.
lahat po sila nakikinabang sa proyekto. At karamihan ng mga proyekto nga po na kung saan sila yung nakikinabang ay flood control projects. Well, ako po'y binubuhay ko lang itong usapan na ito dahil dati na naman nating alam ito eh. Pero kinakailangan po talaga, magalit na tayo! Ano ba yan? Hindi ba kayo nagagalit na talagang naging kabahagi na ng buhay natin ang paglalamon ng kaba ng bayan sa panig ng mga politiko sa pinakamataas hanggang sa mga pinakamababa? At least siguro kung may konsulasyon kasi yung mga local officials, konti lang ang budget nila, konti lang ang kanilang nalalamon. Pero iskandalo na po talaga ang nalalamon ng mga national officials natin sa level ng congressman all the way up to the presidency, I would dare say. Kasi itong 4.5 billion neto, over and above dun sa kubrang makukuha nila sa mga nationally funded projects. Di ba po? At meron lang talagang hierarchy yan kung saan sino ang pakikinggan ng mga nagpapabid out ng mga government projects. Now anyway, dahil pinag-uusapan natin yung 125 million na naging dahilan para i-impeach si Inday Sara, ano ba ang balita dyan? Naghain na raw ng motion for reconsideration ang Kamara de Representante. Well, sa tingin ko po, dahil nga po unanimous ang desisyon ng Korte Suprema, yun, napahiya yung Risa Ontiveros. Sinabi niya, ay may kaso na ang isang embark decision ay nabaliktad. Ayun, kalokohan. Sinabi ng Korte Suprema spokesperson na ako, hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Kaya nga aking advice kay Risa Ontiveros, kung talaga niyang gusto niyang maghimasok sa pagiging abogado, mag-aral ka ng abogasya. Tignan natin kung papasa ka ng law school at tignan natin kung papasa ka ng bar. Pero sa tingin ko, sa asta niyang na nakita ko na ako nga, walang kaebidensya, pilit ako dinadawit sa Pogo, walang pag-asa maging abogado yan. Walang pag-asa pumasa yan ng law school. Hinahamon kita. Sige nga, pumasa ka ng law school, pumasa ka nga ng bar, wala kasi ang mundo mo, gawa-gawa mo lamang. Okay? Kaya lang naman tayo napablik dito sa isyong ito dahil nga naghain ng motion for reconsideration, maraming gusto mag-intervene ng mga katropa ni Risa Ontiveros at umaasa sila na mabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema. Nako, dream on. Dahil ang katunayan po at ang realidad, hindi po pwedeng umamin ang lahat ng mahistrado na bumoto unanimously para ipatigil ang impeachment na sila ay nagkamali. Maski pa po, tinatakot na nga ni Tambaluslos ang mga justices ng impeachment. Lalo lang po lumakas ang loob ng mga justices. Believe you me, lalo lang lumakas ang loob ng mga justices dahil hindi naman sila para tumanda pagiging abogado, lidaan ang buhay para sa batas at magpapatakot sa isang tambaluslos lamang. Tingin ko lalo silang lumakas, lalo silang maninindigan sa tama. Lalo silang maninindigan doon sa katungkulan ng mga maestrado ng Korte Suprema na itaguyod ang pinakamataas ng batas sa ating bayan at yan nga ang ating saligang batas. So sa tingin ko, goodbye impeachment na talaga, over 125 million pesos. Pero ang abangan natin sa darating na taon, dapat naman yung tamang ma-impeach at matanggal sa pwesto, yan si Marcos Jr. Betrayal of public trust. Yung pagduda na gumagamit at pinagbabawal na droga at ayaw magpa-drug test, hair follicle test. Bakit po yung betrayal of public trust? Kasi nga, bilang presidente, siya ay tagapagtupad ng batas. Bakit ayaw niya gumawa ng hakbang para pasinungalingan yung pinagdududahan ng marami na siya ay drug addict? Hindi naman ang galing yan sa mga kwento kutsero lamang. Galing yan kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Galing yan kay PIDEA Agent Morales. Galing yan sa informant, confidential informant ni Agent Morales. Galing kay Cathy Binag na nakakita sa kanyang dalawang mata. Hindi ba betrayal public trust kapag ayaw niyang sabihin ang katotohanan at ayaw niyang pasinungalingan ang mga paratang sa kanya? O graft and corruption, saan? Siya nag-utos na ibalik yung pondo ng PhilHealth na merong special law na tayo nagsulong na ang pondo ay dapat gamitin lamang para sa pagbababa ng premiums o di naman kaya pagtaas ng mga benepisyo ng miyembro. O pinalamo na naman niya sa mga contractors dahil pinagastos niya yung pondo na nakalaan para sa universal healthcare para patabain ang mga buwaya sa gobyerno na gumagawa ng public infrastructure projects. Di ba? Hindi ba yan ay graft and corruption? Siya mismo ang nag-utos. Yan ang sinabi ng PhilHealth.
Kaya kayo, mga kongresista, ang hinihingi ko sa inyo, maging tapat sa inyong katungkulan. Ang dapat ma-impeach ngayon pa lang, Marcos Jr. At ang pangatlong ground pa ay yung pagsuway sa nakasakad sa ating saligang batas na we renounce war as an instrument of our foreign policy. Bakit? Dahil pinapayagan niya yung ating teritoryo na maging base ng mga Amerikano na gagamitin naman ito not for defensive purposes but for offensive purposes dahil maghihimasok sila kapag magdeklara ng independensya ang Taiwan galing sa China. Hindi ba yan ay paglabag sa saligang batas? Dahil ang sabi ni Marcos Jr., maghanda na tayo dahil talagang sasali tayo sa gera kapag pumutok ang gera sa Taiwan. Hindi ba yan ay paglabag sa ating saligang batas na hindi tayo po pwede na gumamit ng dahas para sa ating panlabas na relasyon? And yes, sabihin niya, prepare for war over Taiwan. Di ba? Yan ay violation of the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy.